Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Mama Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libro ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos at simbahan sa mag-asawa at pamalaan hinggil sa diborsyo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32. Ito po yung mensahe. Sinasabi din naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalim niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Tinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalim niya. At sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalim niya. Pagpapunin po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 5 hanggang 6. Sa mensahe. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang anak na, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi nga sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 6 sa pamitahe. Mga lalaki, hindi ninyo ang inyong asawa kaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Patuloy po natin sa mga Taga-Kolosas, Kabanata 5, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 11. Mga babae, pasahod kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag sila pagmamalikutan. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 7, talatang 3 hanggang 12. Dapat din ng lalaki ang tungkulin sa kanyang asawa. Kaya hindi ng babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Kaya hindi naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Kaya makain sa isa't isa. Bali ba ng pagkasok ng muna masipin upang nangyayon niyo ang Panginoon sa pananalangin. Ito po ang mensahe sa salita ng ating mga Panginoon Diyos sa ninyo ito. At ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoong Jesucristo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe dito mula sa tema na gabay ng Diyos at simbahan sa mag-asawa. Pamalaan hinggil sa diborsyo. Yan. Nais pong ibabalik sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos. Yung gabay niya sa mag-asawa at yung tungkol sa paghihiwalay. Ano ba yung nais ng banal na Panginoon Diyos?
yung kanyang kalooban at nais niyang sundin ng lahat, maging ang pamamahala ay nais niya na ito ang kanyang pamamahala. Ngayon sinasabi ng ating banal na Panginoong Diyos na yung lalaki at babae, kapag ito ay pinagsama na ng Diyos, ito hindi na pwedeng paghiwalay pa ng kahit sino man. So even the government ay hindi po pwede niyang basagin yung pinagsama ng Panginoong Diyos o yung ikinasal ng simbahan. So yung ating pamalaan ay hindi dapat niyang sirain yung kasal na ginawa ng ating Savior. So yun. Kaya yung ating pamalaan ay hindi niya dapat salungatin yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos na kanyang magbibigyan niya ng batas na para paghiwalay yung lalaki at yung babae. Yun yung gabay niya sa pamalaan. But ngayon man ay yung pamalaan, syempre yan ay universal. So lahat ay hindi lamang simbahang Katoliko o Kristiyano ang kanyang pinamamahalaanan. So ang ating gobyerno ay marami ang pinamamahalaanan. So marami yung may iba't ibang paniniwala. So yung kanyang pagpapasa ng batas na ito ay umaayon para sa pagkakalooban para sa pagkakaloob ng kapayapaan. So ngayon ay ang gabay o ang simbahang gabay at ang gabay ng Diyos ay ang pamalaan ay hindi dapat niya paghiwalayin o sino mang tao o sino mang ninuno o sino mang sa pamilya. So hindi dapat niya paghiwalayin yung ikinasal na ng Panginoon. Ngayon ay yung sa paghihiwalay na yan, sa usapin na yan ng paghihiwalay, kapag yung lalaki halimbawa hindi mo na type yung kasama yung asawa mo, kapag hiniwalayan mo yon na halimbawa hindi naman siya nangaliwa yung asawa mo at nag-asawa muli yung asawa mo, so iyon ay nagkakasala kapag hiniwalayan mo yung asawa mo kapag ng anumang uri ng kahit na anong uri ng kadahilanan. So maliban doon sa halimbawa nangaliwa yung asawa mo, kapag iyon ay nag-asawa muli, magkakasala ka. Ganun din yung mga babae. At kapag nag-asawa ka ng mga babae pinaghiwalayan, nangangalo niya yung lalaki. So ngayon ay yung mga mag-asawa, maghiwalay man kayo, hindi nyo man gustuhin yung isa't isa, hindi pa rin kayo pwedeng yung kasal nyo, mananatiling kasal kayo sa banal na Panginoon. Lalong lalo na kung kinasal kayo doon sa simbahan. So ngayon, yung issue nung kasal ay yung ating pamahalaan under the legality ay yan ay pwede silang magkasal under civil wedding. So pwedeng yung simbahan ay hindi sa simbahan ikasal. So ngayon yun yung batas na sinasabi na kapag nagpasa ng divorce bill ay maaaring ang sakupin nito ay yung mga out of the Catholic Wedding Church o kung sino man ang naniniwala na hindi nila pinapayagan ang paghihiwalay ng mag-asawa. So ngayon ay maaaring sakupin nito kung ito man ay maipasa ay yung mga taong mga nasa civil wedding. So yun yung bibigyan niya ng pagkakataon na kapag hindi nagkaroon ng mahusay na ano tawag dito, nang hindi nagkaroon ng mahusay na relationship, so yun yung mga maaari siguro bigyan niya ng diborsyo ng ating pamilya. But yung andoon sa church wedding, hindi niya pwedeng i-diborsyon o even nga i-annul mo pa, diba? So kaya yun ay pagrespeto ng ating pamalaan doon sa simbahan, doon sa paniniwala ng Kristiyano, but not halimbawa to adapt your or para sa iyong universal governance. So para doon sa church yung ano mo pwedeng mag-divorce bill ka pa, meron kang
parang excuse me, hindi kasali yung church doon. Pero pagdating doon sa civil wedding and other belief, pwede. Mabibigyan ka ng divorce. So, yun yung siguro maaari na para sa pangalawa. Pero ang gabay ng simbahan doon sa church para yung lahat ay magabayan sa nais ng Panginoon Diyos, walang divorce. So, yun yung nais ng ating simbahan at ang ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo, na tayo ay huwag paghiwalay yung lahat. Huwag maghiwalay yung lalaki at yung babae. Ngayon, kung halimbawa, kayo ay inyong sa praktika at inyong sa buhay, yung mabuting balita, manampalataya kayo sa Panginoon Diyos, para inyong intindihin yung bawat isa at patawarin nyo kung sila ay nagkakamali. Yung mga tao na yung inyong mga asawa. So ngayon, yung mga mag-asawa, nais ng banal na Panginoon Diyos. So sabihin pa lamang yun ng paghiwalay yun, nais ng banal na Panginoon Diyos, siyempre doon sa pag-asawa, mula doon sa pangkalahatang lipunan, inyong pagmahalin o mahalin nyo yung isa't isa, lalong-lalo na kayo nga ay mag-asawa pa. So yung kapwa-tao minamahal mo, lalo na yung asawa mo, sapagkat kayo isa na. So mas lalo kayong mag-iintindihan sa isa't isa, uunawain nyo yung isa't isa, inyong pagtsatsagaan yung isa't isa, para kayo ay humantong sa mahabang pagsasamahan. Like the society, so tayo ay nagtsatsaga sa isa't isa para tayo ay magkaroon ng isang mahusay na saman, unless gumagawa na ng krimen yung kapwa-tao mo sa merong gobyerno. So ngayon inside the marriage, so yan ang ilang mga problema na nagkakaroon na ng mga krimen doon sa loob ng pag-asawa. Yung sinasabing mga battered wife or yung domestic violence, sinasaktan yung bata, mga anak at saka yung mga asawa, mga ganun mga bagay, o vice versa, iba't ibang mga problema. So yun yung hinihiling ng iba na paniniwala, at yung iba nga maging Kristiyano pa rin, na bigyan puwang yung mag-separate at magkaroon ng panibagong buhay. So ngayon ay ang pinauunawa ng Diyos at ang simbahan ay ikinasal kayo ng Diyos at hindi kayo dapat mag-iwan. Yan yung gabay ng simbahan, na kayo ay mag-tiis sa isa't isa hanggang sa huli. So ngayon ay kung yung pamahalaan naman ay under his authority, kahit sa gusto niya ng kapayapaan para sa lahat, at talagang wala ng lunas doon sa pag-aasawa, at maraming proseso na maaaring pwede pagdaan bago ibigay yung divorce bill o yung divorsyo. Kung ito man ay ipapasa, halimbawa, ay nasa sa authority ng pamahalaan. So yan ay para umiran ang higit na kung ikaw ay pamamalaanan mo yung kalakang lipunan. So, pero pagdating doon sa Kristiyano, pagdating doon sa mga paniniwalang Kristiyano o sa simbahang Kristiyano, dapat exception. Hindi po pwedeng sumali sa divorce bill yung Kristiyano. So hindi nyo dapat, kung kayo magpapasa ng divorce bill, hindi nyo dapat kasali yung Kristiyano. So yun yung ating pagtingin dyan. Pero sa pangkalahatang gabay ng Panginoon Diyos, huwag nyong ipasa yung divorce bill. Pero sa isang banda, ay bilang gobyerno at namamahala ka sa lahat, hindi lang naman Kristiyano pinamamahalaan mo, to make it as fair justice and peace. So yung Kristiyano accept mo yung mga nasa simbahan, civil, yung mga church wedding, so accept ya kung yung mga aayaw ng Diyos. Kaya nga ginagabayan yung pamahalaan, kaya nga sinabi ng maski sino, even kahit pamahalaan. So kaya yung pamahalaan hindi niya dapat masisibak yung church wedding. So, hindi niya po pwedeng sirahin yun o bawalang bisa. Even though kahit na yan ay nare-rehisto sa ating gobyerno, yung church wedding, dapat legally hindi rin niya dapat sirahin yun. Dahil yun ay basbas ng Diyos. Ngayon, kung sa civil wedding, yun baka maaari pa or other belief siguro. Pero yung church, exempted. Hindi kasali dapat yun. Kung sakasakali na yan ay mapasa. Pero generally, ang gabay ng Diyos ay huwag paglibulin yung mga kinasal, kahit kinasal pa ng siguro ng ating pamahalaan.
ba? Kung dinasal ng pamahalaan, para kang narinig dinasal ng Diyos, so huwag iwan na yun. Pero, on the other hand nga, dahil hindi lang naman Kristiyano, yung pinamamahalanan ng ating pamahalaan, so, it can maybe pass, but may exception. Maring ganon. So, yun yung gabay sa diborsyo, sa ating pamahalaan, lahat ng mga tao, pamilya, at doon sa mga mag-asawa. Kaya mag-asawa, kayo ay mamuhay sa gabay ng simbahan, sa gabay ng Panginoon sa Kristo, magmahalang kayo ng lubos. Intindihin nyo yung bawat isa upang hindi kayo humantong doon sa hiwalayan. So hanggang kamatayan, mag-asawa pa rin kayo. So kayo ay hanggang doon kayo ay nagmamahalan, concern kayo sa isa. At hindi umabot doon sa ganun. Ilang taon lang separated. So, yun. Kaya dapat irespeto nyo yung simbahan. Kaya doon sa mga bago pa lamang gusto mag-asawa, tingnan nyo mabuti yung gusto nyo. Kasi kung hindi kayo sure, ay alam nyo yung kahinatnan nyo, maaaring kayo yung magkaroon ng mga sigalutan ng pamilya, umabot kayo doon. Yun yung kakaharapin mo ng mga pagsumbong doon sa pag-asawa. Kaya kapag nag-church wedding ka, nakasiguro ka na kaya mo hanggang gulo yan yung asawa mo, parehas kayo, lalo nagkamali, di ba? Lalo kung nangaliwa yung bawat isa, di ba? So yun yung mga kaharapin kung paano mo kaya patawarin siya sa loob ng pamilya. So yun, ang isa pang problema nga dyan ay yung kung halimbawa may asawang mayroon domestic violence, yan ang mabigat dyan. So ngayon ay nagiging cause ng separation. So ngayon ay yan ay malaking bagay na ginagabayan ng simbahan kung under church wedding, kung paano mariresolve ba yun. Kasi kung meron ganun, mahirap sila magsama sa isang bubo kasi maaaring mamatay yung babae kapag mga anak kapag ganun yung lalaki. Diba? Lalo kung bisyo or iba't ibang psychological problem. So yun yung ilang mga problema sa pamilya. So kaya yun naman ay nagagabayan ng ating simbahan. Pagka ganun ay ang problema ginagana doon sa simbahan at gagabayan siya. So ngayon maging ang ating pamala meron din gabay din. Siyempre legal. Kapag ganun, human rights maaaring maparusahan. Kaya pina-counseling para hindi maparusahan magtuloy-tuloy pamilya. Kasi kapag nagpakulong ka ng asawa, yung problema yung mga anak. Pag ganun yung problema. Kapag nagkaroon sila ng hindi mabuti na. So sana ay nagabay ng ating pamahalaan ang lahat tungkol sa pag-asawa at pag-iiwalay. So sana ay magkaroon kayo ng gusto. So may mga tao kasi na mga makikinig yung mga pag-iisip hinggil dito sa mga usapin na ito. So may kanya-kanyang paniniwala at gumagawa ng violence para doon sa kanilang paniniwala at hindi parang sinasalungat nila yung ang Panginoon Diyos doon sa paniniwala, yung paniniwala. So mahirap kung ang paniniwala mo ay gagamitan mo ng paglabag doon sa paniniwala. So kaya kinakailangan ay maging mahusay yung batas at sumunod sa batas para tayo ay mayroong kapayapaan at nakapamumuhay tayo na tayo. So yun, muli sana ay nagabayan na naman ang lahat sa linggong ito hinggil dito sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa issue ito o dito sa mensahe ito ng ating banal at o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa nangyayari sa ngayon tinutunghayan ng ating mula dito sa bansang Pilipinas. So ngayon ay doon sa sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria na kanyang pagmimilagro at kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo mahikayat ng Bible Life Promotion sa pagtalima sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Matigit sa lahat ay pag-ibayuhin ninyo ang pangkinig ng mabuting balita mula sa simbahan at sa mga kagaya natin na nagbabahagi ng mabuting balita o ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos sapagkat itong binabahagi natin na kalooban ng Panginoon Diyos, ito yung gagabay sa inyo sa ating lahat para magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual. Kagaya ng mabuting balita, ito yung ihuhusga sa atin pagdating ng taktang panahon
kung tayo ay maliligtas o hindi, at sa pang-araw-araw natin pamumuhay, ito ay maging gabay at kaligtasan natin sa gabay ng Panginoon Diyos kapag namumuhay tayo ayon. So ngayon ay kaya dapat ay masunod natin ang mabuting balita. Hindi lamang sa gabay ng kaliwanagan tayo maliligtas o sa kaliwanagan tayo mananampalataya, sapagkat kung hindi natin kilala sila na Santa Maria, kung hindi natin kilala ang Panginoon Diyos, ay hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa kaliwanagan, di ba? So ngayon kung ang ngayon malinaw ang sinasabi ng mabuting balita, para iyan ang maging gabay natin kung paano tayo mamumuhay na may kaligtasan. Ngayon kung yung mabuting balita ay ginabayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa panahong ito, ay napakagandang bagay. Tayo ay lalong magpursige na sundin ang mabuting balita. Bagamat kung hindi man tayo magabayan ng ganong klase ng mga spiritual miracles, maraming milagro at paggabay natin ng Panginoon Diyos, hindi lamang doon sa bukid. Sapagkat pwede tayong humiling, at kahit hindi man tayo humiling, kung susundin natin yung mabuting balita, tayo ay gagabayan ng Panginoon. Blessings, protections, everything. Mula doon sa practical, ay nagabayan na tayo para tayo ay mabuhay ng mayapa, mabuhay ng maganda. Sapagkat kung nagabayan ka, lalo na yung pamalaan sa kabutihan, so we will all live good. Kasi mag-share tayo ng maayos eh. So magko-concern tayo sa isa't isa, may iwasan natin yung karahasan, pang-abuso, gulo, kundi kapayapaan, kaunlaran yung hihiro sa atin. Mula pa lamang doon sa kabay na salita natin. Pero yung isang milagro ng napakarami bago pa maibahagi sa ating lahat yan. So yun, muli ay doon naman sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa at unawain ang bawat mga reliyon, yung ating mga paniniwala. Hindi tayo mauwi doon sa sigalutan, karahasan, violence, stigmaan. Papaiting natin yung ating pagkakaisa at makagabay tayo doon sa buong mundo ng pagkakaisa, lalong-lalo na doon sa nagkakaisang mga bansa, mga nagkakaisang mga pagkakaisa ng mga bansa at mga bansang mayroon silang pagkakaisa sa kanilang bawat mga bansa, iba't ibang mga reliyon, lahi. At the CBCP, Vatican Church, kayo patuloy na maliwanagan, iban na Santa Maria, at patuloy nyo pagbaklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At mabuting balita yan. At sa ating munting kakayanan, sana ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at mapagbuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamahalaan, kayong magabayan ng mabuting balita, magabayan kayo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang ng tao, sa gayon makapamumuhay ng buti, mapayapa, at may kaligtasan ng espiritual ang inyong mga nasasakop. Yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.